kapurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikiisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, Diyos ng lahat ng bagay sa sanlibutan ang ating Panginoon. Kaya hindi natin siya maikakahon sa ating karaniwang pagtingin sa mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipamalas sa atin na sa pangkaraniwan at kinasanayang mga bagay natin, maaaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Ipanalangin nating magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang maisakatuparan natin ng buo ang kalooban ng Diyos Ama. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa dakila mo aking kabulihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo,
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw ang nalulungkot sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at mataas na asal. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos ang Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan, upang kaming sinagip mo sa kaalipinan, ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukan trono mo, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niyang para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala. Hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan. Labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman.
Matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalot mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito, ngunit ganito ang kaniyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakisin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha'y magturo, magpalayo sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kaniyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kaniya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kaniya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid nina Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilalanin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kaniyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kaniyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumasampalataya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon.
Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating Poong Jesus Nazareno. Pagkatapos po na si Jesus ay mabinyagan sa Ilog Jordan ni San Juan Bautista, siya ay nagsimula ng maglakad, magpahayag ng mabuting balita, magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Ang tatlong bagay na kaniyang ginagawa sa araw-araw ang siyang nagbigay kulay kung anong klaseng tao si Jesus sa mata ng kaniyang mga kababayan. Kaya pagkatapos po ng 7 buwan, mula Capernaum na kaniyang ginawang bayan, na kaniyang tinawag na tahanan, siya ay bumalik sa kaniyang bayang sinilangan, ang Nazaret. Kaya meron po tayong Jesus Nazareno. Kaya doon siya lumaki, doon siya nakilala bilang karpintero. Kaya sa kaniyang pagbalik, hindi na siya karpintero, siya na ay isang guro na kasama ang 12 alagad. At bilang guro, tuwing araw ng pamamahinga o Sabbath day, kailangan nilang pumunta sa sinagoga, magturo at magbasa ng lumang tipan. Kaya sa kaniyang pagtungo sa sinagoga, ang mga taong nakikinig sa kaniya, lalo na ang mga eskriba at pariseo, ay nagtaka. Bakit? Dahil kilala nila si Jesus na anak ng karpintero at anak ni Maria kasama ng kaniyang mga kapatid. Yung mga kapatid po ay cousins, ha? Kasi noong unang panahon, walang salitang cousins. Ang lahat ng related ay tinatawag na kapatid. Parang ngayon, kapatid, pero hindi tayo related. Kaya noong panahon na yun, ang Nazaret po ay binubuo lamang ng 100 to 150 population. Mas marami pa tayo noong unang panahon. Kaya pag sinabi nating maliit ang populasyon, everybody knows everybody. Kilala ng bawat isa ang bawat isa. Kaya gayon na lamang ang pagkamangha ng mga eskriba at pariseyong nakikinig sa kaniya. Saan galing ang karunungan ng taong ito? Saan ba siya nagmula? Diba? Question. Naging questionable ang background ni Jesus dahil kilala nila na walang taong manggagaling sa Nazaret na matino at mabuti. Diba't ito rin ang karanasan ni Philip nung sinabi ni Nathaniel na nakita ko ang Panginoon, nakita ko ang guro na taga Nazaret. May manggagaling bang mabuti sa Nazaret? Ito yung kaisipan ng Diyos. Yung kaisipan ng tao, sinisira ng Diyos. Dahil ang kaisipan ng tao ay palaging nakatuon kung saan ang sikat, kung sino ang sikat. Sa ating pagbasa, ginamit ng Diyos ang bayang Nazaret upang pagmulan ng kaniyang awa at pagmulan ng kaniyang kaligtasan. Kaya meron tayong Jesus Nazareno. Sa pagkakataong ito, unang-unang nadama ni Jesus ang rejection o pagtatakwil. Doon na mismo sa kaniyang bayan, doon na mismo kung saan siya ay isinilang, una niyang naramdaman ang pagtatakwil ng kaniyang mga kababayan. Sounds familiar? Hindi ba't ang unang nagtatakwil sa atin ay ang ating pamilya at kamag-anakan? Hindi ba't nagtataka sila kung bakit minsan tayo ay nagtatagumpay sa bagay na ninais natin?
Di ba't they question also our background? Paano yan magkakaroon ng sasakyan? Paano yan magkakaroon ng malaking bahay? Paano yan magkakatrabaho? Mahirap lang yan eh. Hindi ba't ganon ang estado ng kaisipan ng tao? Pero kung titingnan mo ang kapasyahan ng Diyos, kung titingnan mo kung papaano gumalaw ang Diyos, makikita natin na sa kababaang loob, na sa kaliitan ng ating pagkatao, naroroon palagi ang pagtatagumpay. Sapagkat kailanman ang kayabangan ay hindi nagiging maganda sa paningin ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos ng tamang proseso ng pagtatagumpay. Huwag mong hayaang laitin ka, itakwil ka, siraan ka ng mga taong hindi naniniwala sa iyo. Tahimik kang gumawa ng iyong tagumpay upang gulatin mo ang mga taong ayaw maniwala. Kaya ginulat ni Jesus ang mga eskriba at pariseo sa talinong meron siya dahil bilang propeta, siya ay magsasalita ng pag-ibig at awa ng Diyos. Kung papaanong ang ating unang pagbasa na propeta Ezekiel, kung saan ginamit siya ng Diyos upang ipahayag ang pagliligtas sa kaniyang bayan. Kaya nga po si San Pablo sa ating ikalawang pagbasa, upang hindi siya maging mayabang dahil sa ginawa ng Diyos sa kaniya, siya'y binigyan ng karamdaman, siya'y binigyan ng thorn in the flesh. Hindi natin alam kung ano yung thorn in the flesh na sinasabi ni Saint Paul. Pero ito ay nagpapakita na ang ating kahinaan ay hindi pwedeng ipagyabang sapagkat wala naman talaga tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Muli po nating tingnan kung nasaan na tayo ng antas ng ating tagumpay. Huwag nating hayaang sirain ng iba ang ating iniisip at pinaplano sa buhay. Dahan-dahan, makakarating din tayo hanggat mayroon tayong pagpapakumbaba sa harapan ng ating Poong Jesus Nazareno. Unti-unti, magagawa nating magtagumpay, bagamat makakaramdam tayo ng pagtatakwil sa iba, rejection ng iba, hindi na iyon mahalaga. Gamitin mo ang rejection na yan upang mas lalo mong lampasan ang pagtatagumpay na minimithi mo sa buhay. Huwag tayong bibitaw sa plano ng Diyos sa atin. Kung papaanong si Jesus ay nakadama din ng pagtatakwil ng iba, tayo din naman, katulad ni Jesus, ay kakapit sa walang hanggang awa, pag-ibig at biyaya ng Diyos. Amen. Pagpalain tayo ng Poong may kapal. Tumayo tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatabang tao siya, dalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangbubuhay at nangmatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal,
sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kaniyang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kaniya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno sa simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ng kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkakandili sa kawan ng Panginoon ang patuloy na magpasigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, dinggin nawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay, para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos. Ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga reliyosa, naway matanto nilang sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maawaing Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang masilayan ka namin sa lahat ng aming ginagawa at nakakasalamuha. Itulot mong kumilos kami ng naaayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubhang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukob, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaeng lahat. Sa labi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kaniyang binuhay upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, namuno ang langit at lupa, ng kadakilaan mo. Hosanna sa kaitaasan, pinagpalang na paririto, sa ngalan ng Panginoon. Hosanna sa kaitaasan. Lord po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag kami pahintulot sa tukso at sadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Narito si Jesus, ang dakilang propeta ng awa at pag-ibig. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinturan namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayanan, sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,